Ang tanong, sulit ba ang 791,000 para dito sa FJ62? So right now guys, nandito tayo ngayon sa FJ62 natin. And bakit ba natin kinuha ito sa Pampanga? Unang-una sa lahat, bigyan ko muna kayo ng little backstory. Kinuha natin yung kotse and dinala natin to sa shop ng kakilala natin. Since nandun ang tiwala, nandun ang respeto, at nandun yung pag-asa na makukuha natin yung kotse na masaya tayo. At nandito ngayon, kasama natin na ito lang ang natapos. Hindi ko na-expect na ganito ko siya makikita. In-expect ko na meron ng salamin, meron ng chassis, meron ng, kumbaga, kumpleto na. For the amount of 791,000 pesos. Is it worth it? Nakuha ba natin ng ganito? Nagawa lang yung bodyworks, nagawa lang ang paglalatero, nagawa ang pagpipintura, at nakuha natin ang kalawang na chassis na hindi nagalaw, nakuha lang natin yung makina na baklas. Very disappointed, guys. I'm very, very disappointed. Kasi nga, nung nagkikwentuhan kami, a little backstory, nung sa mga vlog namin, habang tinutour kami sa shop nila, and tinitignan namin, syempre, nandun yung bulag. Sa sobrang saya, na to the point na pinopromote natin yung shop, na kahit wala pa tayong napagawa. And, yun, hindi natin ine-expect na magiging horror story itong kotse natin. Kumbaga, naging tuition fee siya kung paano namin siya bubuuin. Na dapat kami sana ang bubuo through the process. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami ganun kagaling, hindi rin kami ganun ka-specialize, pero we're willing to learn. Kumbaga, sabi ko nga, nag-umpisa lang din ang shop namin and willing rin kaming gumastos para sa kotse. Yung kotse na to, hindi ko tinipid. Pagdating sa mga ibang pyesa, hanggat may nakikita ko sa internet, bumibili ako ng brand new. Kasi nga, this is my first time to build and restore an old vintage car. Kumbaga, sabi ko nga, hindi magiging problema kung naging masaya ka. Hindi magiging problema yung mga ganitong bagay at hindi sana tayo nandito sa ganitong bagay kung masaya ka na binigay sa'yo yung kotse. Unang-una sa lahat, gusto kong i-breakdown kung magkano ba ang pagdi-dismantle. Pag nag-quote ka sa isang customer, ang dismantle fee is 117,000 pesos. Ang tanong, pag nag-dismantle ka ba, ibig sabihin, meron bang assemble fee? Monthly fee? Para mabuo? Hindi naman sa pag-ano, pero tama ba ang presyo na 117,000 pesos para sa ganito? Iba pa ang bayad ng pintura. Gets ko naman kung magkano ang pintura. Gets ko din naman kung paano mag-disassemble. Pero at the end of the day, sabi ko nga, hindi naman natin ninanakaw ang pera. Hindi rin naman natin pinupulot ang pera. Kumbaga, pinaghihirapan natin. Hindi para sa tipirin yung kotse din. Kasi I know, kung nag-project car ka, mahal. Pero hindi ko ina-expect na ganito ang kakalabasan. Kasi nga, pag nagbayad ka at least 800,000, at least kumpleto man lang sana na naikabit yung chassis, may axle man sana, may kahit hindi gumagana ang makina, may nakamount ang makina. Pero wala. Ganito, sabi nga nila, pinull out mo. So, technically, ganyan mo lang siya abutin. Pero wala akong sinabi na libre ang labor. Sinabi ko lang, medyo overpriced ata pagdating sa charging. Technically, wala na akong magawa kasi nga, nandun sa kanya ang kotse. Naka-dismantle na lahat and wala akong magawa kasi yun na yung chinarge sa'yo. So guys, wala namang problemang magbayad. Kasi alam mo naman, ang restoration is mahal. Pero sana, natapos man siyang masaya ka. Pero wala eh. Nandito tayo ngayon. Kumbaga, it's my duty to tell to my followers na bahala kayo. Hindi ko naman sinabing huwag kayong magpagawa.
Sasabihin ko lang kung ano yung na-experience ko. Take note guys, hindi paninira ang katotohanan. Iyan ang lagi niyong tatandaan. Kung ano yung na-experience ko at kung ano yung nararasan ko when it comes sa pagbibuild ng kotse, yun lang din yung sasabihin ko. It's a journey. Kasama sa journey ang pagbubuo ng kotse, kasama sa journey ang pagbabayad, kasama sa journey yung stress. So guys, may gusto lang akong liwanawin. Sabi nila, marami daw sinasabi pag nakatalikod sila. Pero ito lang masasabi ko. Despite of anything, kung ano man yung narinig, ano man yung nangyari, or ano man yung naging bad blood, or sa ibang tao, at the end of the day, customer tayo. At the end of the day, we're doing business. I'm just paying and do it on a professional way. Kung paano mo siya dapat ita-turn over. Hindi ko naman sinabing buuin nyo eh. Ang akin lang, yung tulong na inabot nyo sa amin yung kotse na nagbayad naman kami ng tama. By the way, hindi naman ako galit. Kumbaga, tinanggap ko na sa pagbuo ng kotse yung mga ganitong stress. Disappointed? Oo. Kasi nga, nagbayad ka ng hindi naman natin pinupulit ang pera. Kumbaga, yung mga ganitong bagay, pinagpapaguran natin. Actually, dumating na ako sa point na ayaw ko nang ituloy. Dumating na rin ako sa point na minemessage ako ng mga kaibigan na Mark, kami na lang ang magtuloy. Pero sabi ko nga, itong ganitong bagay ang nagpapakilig sa atin. Itong bagay na to, yung ganitong mga senaryo, yung nag-fuel sa atin para apuyan pa ang init natin dito sa kotse na to. So guys, hindi natin to susukuan. Kumbaga, itutuloy natin kung ano ang naumpisahan natin. Kumbaga, ganyan lang naman ang buhay, guys. Mahirap man, rough road man yan, pero pag alam mo sa sarili mo na wala kang sinasagasaang tao, kung alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, wag na wag kang hihinto kasi sa dulo, dun mo makikita ang reward mo. Hindi pa dito natatapos ang Project FJ62. Dito pa lang nag-uumpisa kung ano talaga ang mangyayari. At ang buong istorya nito, dito pa lang mag-uumpisa sa Episode 5. So guys, this is Project FJ62, Episode 5. Let's go! Hi, I'm Mark Mercaida. This is a journey to bring a forgotten Toyota Land Cruiser FJ62 back to life. We don't know how long it will take. We don't know how much it will cost again. And honestly, we don't even know if it will be worth it. But as long as there's a chance to save it, we'll keep building. Welcome to Project FJ62. So right now guys, ang pagbabalik natin dito sa project natin, dito sa Project FJ62. And sabi ko nga, dito pa lang nag-uumpisa ang lahat. So ngayon, pare, nakita mo ba yan? Ito yung nakuha natin sa Pampanga. Itong mga bolts na to, hahanapin natin isa-isa kung saan natin ilalagay sa FJ62 natin. Since nakuha natin sa Pampanga, naibaba na yung kotse, in-scan muna natin isa-isa kung ano yung mga dumating dito. Like yung mga bolts, yung makina, yung chassis, at yung shell. Hinimay natin yung mga ibang bagay like yung mga fender, mga upuan, mga dash, mga susi, lahat ng mga pyesa na dumating dito. Yan, pinagawan ko muna ng itong makina, pinagawan ko muna ng paa. Like tong chassis, pinagawa natin ng stand. In order na mabuo natin yan, kailangan ayusin muna natin yung chassis. Pare, legit na nag-ano sa Dubai. Nagko-customize sa Dubai. Ibigan na naman natin, pare. Doon tayo hingin ng mga advice, pare. Since dumating ang ganitong puro kalawang, ipapagawa natin to, ipapadala natin sa isang shop, sa isang kaibigan.
Bakit? Di kasi namin specialize when it comes sa mga ganitong bagay. Gusto ko kasi yung pulido. So, yun lang. Papadala muna namin to habang ginagawa itong makina. Inorderan na natin ng mga fan, inorderan na natin ng bagong radiator, lahat ng mga pwede nating i-order natin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pag nagbuo kayo ng ganitong kotse, buo dapat ang loob. Pero, dun lang tayo sa tama. Mahabang process pa to, pero masaya to. Kasi nga, we're willing to accept like this. Dati kasi takot tayong umpisahan. So, sabi nga nila, mas magandang umpisahan mo para malaman mo kung kakayanin mo o kakayanin. So guys, di naman tayo takot magkamali. Di rin naman tayo takot humingi ng tulong. Kasi nga, as a first timer na bubuo ng ganitong kotse, syempre may mga trial and error tayong gagawin. Marami tayong tuition fee sa mga ganitong bagay. Pero as long as may mga tamang taong tutulong sa inyo, hindi tayo matatakot. So yun lang muna for now. Abangan nyo yung episode 6. This is episode 5 kung bakit natin kinuha at umpisahan natin ang bagong yugto ng FJ62. Maghahanap muna tayo ng pyesa. May mga some parts tayong nabili ng brand new, though kulang pa. Like yung radiator, yung fan, yung belts, and marami pang iba. Ang pinaka-problema natin ngayon is maghahanap tayo ng distributor at fuel pump ng 3FE. Sabi ko nga sa inyo, ang basta Toyota, mabilis maghanap ng pyesa. Hindi mabilis pala, mahirap maghanap, pero meron. So, yun yung challenge when it comes sa building ng kotse. And, yun. This will end my vlog. Follow Mark Mercado on Instagram, TikTok, Facebook, and plus YouTube, guys. It's gonna be exciting part, guys. Abangan nyo yung episode 6. And, we're done for this drama. We're moving on to a new chapter, guys. So, see you. Let's go, guys.